Kabanata 5531. Go! Kunin niyo siya. Inilabas ng mga taga-isla ang kanilang mahahabang espada, at humakbang pasulong. Hindi sila pinansin ni Harvey, at nagpatuloy sa paglalakad. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga Islanders, humakbang pasulong si Rachel at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpakita ng isang baril. Hinila niya ang gatilyo sa papalapit na mga Islanders. Bang, bang, bang. Ang apat na taga-isla sa harap ay walang reaksyon, at bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga dibdib, at sila ay bumagsak sa lupa, na paralisado. Natigilan ang iba sa kanila matapos makita kung gaano kalupit si Rachel. Napapadyak si Rachel sa lupa bago nila maramdaman ang kanilang sentido. Isang malakas na kaluskos ang narinig. Ang mga tiles sa lupa ay nabasag at lumipad ng diretsyo, na tumusok sa lalamunan ng dalawa pang Islander sa harapan, at sila ay nahulog. Arg! Ang iba sa mga taga-isla ay natigilan sa kinatatayuan matapos makita ang nakakatakot na galit ni Rachel. Naniniwala sila na sila ay walang takot. Gayunpaman, may lalapat lamang iyon kapag namatay ang ibang tao. Sa pagharap sa isang buhay o kamatayang sitwasyon sa kanilang sarili, sila ay natural na matatakot din ng walang kaalam-alam. Pero bago pa man sila makapag-react sa sitwasyon, humarap na sa kanila si Rachel, kumikinang ang kanyang talam. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang bawat isa sa mga taga-isla ay nahulog sa isang lusak ng dugo. Hindi nila kayang labanan ang lakas ni Rachel. Hindi lamang siya mabilis, ngunit siya rin ay walang awa. Hindi siya pumatay ng sinuman, ngunit sapat na para sa kanya na gawing ganap na walang kapangyarihan ang mga Islanders. Sa katotohanan, ito ay malamang na isang mas masamang kapalaran para sa kanila. Hindi naman kasi sila basta-basta may iwan na nakahandusay sa lupa. Tiyak na ang iba ay kailangang gamutin ang kanilang mga sugat. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga Islander ay agad na hamina. Nagsisimula na ring lumala ang kanilang moral. Swoosh, swoosh, swoosh. Pinulot ni Rachel ang isang mahabang espada mula sa lupa at iniindayog ito, pinutol ang mas marami pang Islanders. Ang kanyang mga pamamaraan ay mapagpas siya, at hindi lang napahiyaw ang mga taga-isla pagkatapos ng kanyang mga pag-atake, walang dugo kung saan tatap-okan ni Harvey. Safe to say, protektado si Harvey sa anumang gulo dahil kay Rachel. Sa loob lamang ng isang minuto, maliban sa mga taga-isla na nag-aalaga sa mga nasugatan. Ang iba ay ganap na naparalisa sa lupa. Ang ilan sa kanila ay sisigaw na sana, ngunit hiniwa ni Rachel ang kanilang mga windpipe. Ang babaeng punong abala, na malapit ng manood kay Harvey na gumawa ng kalokohan, ay natitisod sa likod ng entablado upang makatawag siya ng tulong. Kalmadong tumingin sa kanya si Shepard. Inilabas niya ang kanyang baril, sa ilalim ng kanyang gulat na tingin, lumitaw ito sa tabi niya at hinila ang gatilyo. Bang! Ang babaeng punong abala ay napuno ng sama ng loob at kawalang paniwala, hindi na makahinga. Nakikilala niya si Shepard, ngunit walang kabuluhan, at wala siyang paraan para mailabas ang salita. Sa gitna ng kaguluhan, napunta ang tingin ng lahat kay Harvey. Walang nakapansin sa mga kilos ni Shepard. Sino ka, bata ka? Napaungol si Tenma. Sinamaan niya ng tingin si Harvey, at nawala lahat ng kanyang pagkakalmado. How dare you pumatay ng napakarami naming mga tao? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay? Marahang inangat ni Harvey ang dulo ng buhok ni Mandy. Anong uri ng kahihinatnan ang magkakaroon? Tanong niya maaaring hindi mo alam ito. Ngunit ang cruise ship ay pagmamay-ari ng subordinate na si Coral Revered Subordinate, Alea Kennedy. Wala si Alea ngayong gabi, ngunit ang kanyang pinakamahusay na manlalaban, ang pagmamalaki ng Island Nations, si Ito Tanaka. Hindi mo iginalang si Evermore, at pinatay mo pa ang mga tauhan namin. Magbabayad ka ng malaking halaga sa iyong kay-abangan. Sigaw ni Tenma. Napakamot ng tenga si Harvey, saka tumingin kay Shepard. Impressed ba ang lalaking iyon? Wala pa akong narinig tungkol sa kanya dati. Ngumiti si Shepard. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ito ay kabilang sa pinuno ng 6 Schools of Martial Arts, ang Tenzin Wei.
Siya ay isang direktang inapo ng pamilya Tanaka, at naperpekto ang kanyang pagiging swordmanship mula noong siya ay bata. Kung hindi dahil sa pagsali niya sa Evermore, kilalang kilala siya bilang isa sa nangungunang 10 talento sa Island Nations. Kaya nobody lang siya, sabi ni Harvey. Sumulyap siya kay Tenma. Malapit nang magising ang asawa ko dahil sa iyo. I don't want to disturb her. Kaya nga bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka, o mapilayan kita. Lumuhod, o mapilayan. Si Tenma at ang iba ay kumukulo sa galit. Sino ka sa tingin mo, bastos ka? Angal niya. How dare you ask me to kneel? May sasabihin ako sa iyo. Patay ka pagdating ni Mr. ito. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon kung luluhod ka ngayon. Kung hindi, magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para pagsisihan ang iyong desisyon sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Harvey. Gaano katagal ito? Sapat na ba sa iyo ang 1 minuto? My time's very precious. Tenma glared icily, then texted someone on his phone. We don't even need a minute. Makukuha mo na ang darating para sa iyo sa ilang segundo. Correct. Unti-unting itinulak ang isang eleganteng kahoy na pinto sa loob ng cabin. Isang kaaya-ayang halimuyak ang lumabas. Mayroong 1,000 square feet na silid sa likod ng kahoy na pinto. Ang silid ay napuno ng simple ngunit mapurol na mga dekorasyong gawa sa kahoy. May mga woodblock painting sa paligid ng mga dingding. Sa gitna ng silid, nakaluhod sa lupa ang isang lalaking nakasuot ng damit. Isang mahabang espada ang inilagay sa kanyang harapan. Nagsuot siya ng confident look. Marami pang lalaking nakarobe ang nakaluhod sa sulok ng kwarto. Nakakamatay ang hangarin sa kanilang lahat. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Si Tenma at ang iba ay natuwa nang makita sila. Mr. ito, Diyos ko. Siya ang pinakamahusay na manlalaban ng Coral Revered. Siya ang nangungunang talento ng Tenzin Wei. Kung hindi dahil sa Coral Revered, sikat na siya. Ang mga taga-isla sa lupa ay tila dumating ang kanilang tagapagligtas matapos makita si ito. Tumigil ka na sa pagyayapyap. Angal nito, hindi mo ba nakikita na nagsasanay ako? Ang walang emosyong mga salita ni ito ay puno ng hangarin na pumatay. Nabasag agad ang mga salamin sa paligid ng cabin. Sapat na iyon para ipakita kung gaano siya katakot. Parang mapupuno ng mga bangkay ang lugar kung magagalit siya. Agad na lumuhad si Tenma sa lupa at bumulalas, Mr. ito. Hindi sa sinusubukan kitang istorbohin. Isang ignorante na tao ang sumusubok na labanan ka. Ganun ba? Napakurap-kurap si ito, bago dahan-daw ang lumingon. Hindi pa gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit nagawa niyang ibalik ang kanyang ulo. Matapos titigan si Harvey saglit, tumingin siya kay Shepard. Nagtataka ako kung sino iyon, sabi niya, na ang kanyang mukha ay may malalim na ekspresyon. Ito ay si Shepard ng 12 sangay. Ang Gangnam ang naging teritoryo mo sa buong panahon, ngunit hindi ang Golden Sands, tama ba? At saka, ang Evercruise ay walang kinalaman sa iyo ngayon, di ba? How dare you can cause trouble to our territory? Hindi ka ba natatakot? Baka ilabas lang kita sa paghihirap mo sa paggawa nito, alam mo ba? Ang mga bisita ay nanginginig sa takot na hinihingal. Akala nila nagmamaang-maangan lang si Harvey dahil kay Rachel. Ngunit napagtanto nila na ito ay dahil sa suporta ni Shepard, ang isa sa mga kilalang tao sa Evermore. No wonder he's so arrogant. Sa oras na iyon, ang mga taong nanunood ng palabas ay mabilis na nagtago sa mga sulok ng cabin, at nanginginig sa takot. Akala nila ay isang ordinaryong away lang. At gayunpaman, bigla itong naging digmaan sa pagitan nina Alea at Shepard. Lahat ay mahahatak sa sitwasyon kung hindi sila mag-iingat. Maraming tao ang nagsimulang magsisi sa pananatili sa halip na umalis sa lugar. Malamang nagkakamali ka, ito. Itinago ni Shepard ang kanyang nakatahimik na baril, at casual na pinunasan ang kanyang mga daliri bago lumakad sa tabi ni Harvey. Hindi ako ang nanggulo. Nandito lang si Sir York para sa dati niyang asawa. Nandito lang ako bilang tour guide. No need to mind me. Dahil lahat tayo ay mula sa organisasyon, dapat kong babalaan ka.
Maaari mo pa ring gawing madali ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Kung hindi mo gagawin, kahit si Coriel Revered ay kailangang lumuhod kung darating siya. Hingal na hingal ang lahat habang nakatingin kay Harvey. Siya ay isang kurap na tao. Ganoon ba talaga siya kahanga-hanga? Matapos tingnang mabuti, nakatayo si Shepard sa likuran ni Harvey. Sa paghusga dito, tila mas mataas ang katayuan ni Harvey. Ikaw si Harvey York. Dahan-daang tumayo si ito, hawak ang mahabang espada, bago naglakad papunta sa pinto. Ang kwento sa iyo ni Her Holiness, aniya, na nakapikit kay Harvey. Mukhang napakatalino mo, kahit na ang Vernon Blaine na iyon ay nagdusa ng husto dahil sa iyo. Tumagilid ang ulo ni Harvey, at ngumisi. Blaine, mukhang may conflict ka sa lalaking iyon. Gusto din ni Shepard na patay na siya. Bakit hindi tayo magtulungan? Sumimangot si ito. Hindi ko gusto si Blaine, pero wala akong intensyon na ipagkanulo ang kanyang kabanalan. Kayong mga tao naman, how dare you make trouble in the territory I'm charged of? Naisip mo na ba ang kahihinatnan na mararanasan mo? Sinulya pa ni Harvey si Shepard na may mahinang ngiti, hindi pinansin si ito. Siya ba ang alipin ng matandang babae? Ganyan ba kayong mga tao? Namilog ang mga mata ni Shepard, at hindi niya akalain na si Harvey ang magpro-provoke ng ganito. Gaya ng inaasahan, dumilim agad ang mukha ni ito, at ang kanyang kalmadong kilos ay agad na nabasag sa mga salitang iyon. Matapang ka, Harvey, he hissed, na nanlilisik ang malamig na tingin. How dare you make trouble here and disrespect Her Holiness? Ginagalit mo kami ngayon. Gusto mo bang mamatay? 10 taon na akong nasa underworld, at wala pa akong nakitang mayabang na tulad mo. Napabuntong hininga ito. Dapat may death wish ka. Mukhang pare-pareho lang kayong mga tao, walang alam at mayabang. The Tenzin way. Do you think you're actually impressive? Namilog ang mga mata ni ito matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi ako mapakali na kausapin ka. Ipaalam ko sa iyo ang isang bagay na ito. May balak ka bang magpakamatay? O sa halip, gusto mo bang tulungan ka? Para kay ito, nabuklod na ang kapalaran ni Harvey. Pinaplano niyang gamitin ang kanyang kilalang killer move para harapin si Harvey minsan at para sa lahat. Sa ganoong paraan, ipaalam niya na hindi papayag ang mga Islander na samantalahin ang kanilang mga sarili, at ang Tenzin Way ay hindi papayag na mapahiya. Tutulungan mo ba? Humalaklak si Harvey. Paano ito? Bigyan kita ng pagkakataon. Gamitin mo ang killer move mo. If you can land a scratch on me, I'll do whatever you tell ta. Pero kung hindi mo kaya, sa halip ay lampoin kita. Nagalit si Tenma at ang iba pa matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Maliwanag na alam nila kung gaano kahanga-hanga si Harvey, ngunit masyado lang siyang mayabang. Naniniwala sila na si Harvey ay isang ignorante na tao. Hey, gusto mo na bang mamatay ha? Nag-iba ang ekspresyon ni ito. If that's the case, then let I help you. Ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan gamit ang dalawang kamay, ibinababayo ang kanyang mahabang espada. Ginamit niya ang 100% ng kanyang lakas para sa pag-atake. Ang kanyang layunin ay simple, nais niyang ilabas si Harvey minsan at para sa lahat. Hindi lamang hindi nirerespeto ni Harvey si ito, ngunit patuloy din niyang pinukaw si Evermore. Ipinaalala ni Alea kay ito kung gaano kahirap harapin si Harvey. Sa gayong mga kalagayan, ang isang taong tulad ni ito ay natural na gagamitin ang lahat ng kanyang lakas para pangalagaan ang sitwasyon. Ang killer move ng Tenzin Way. Darating na, paparating na, malapit nang maputol ang lalaking iyon. Laking gulat ng lahat, at namamanhid ang kanilang mga ulo. Maging ang ekspresyon ni Rachel ay bahagyang nagbago. Siya ay isang makaranasang martial artist. Masasabi niya kung gaano katakot si ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5535. Si Shepard ay hindi magaling sa martial arts, ngunit siya ay isang doktor pa rin.
Nakita niyang halos nagamit na ni ito ang lahat ng lakas ng katawan niya sa kanyang indayog. Ito ay simpleng nakakatakot. Naniniwala siya na kahit na magsama-sama ang 4 na Goliath sa ilalim ng kanyang serbisyo, halos hindi nila maitaboy ang pag-atake. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Nagkaroon pa rin ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga sangay ng Evermore, upang sabihin ang hindi bababasa. Malinaw na mababa si Shepard at ang kanyang mga tauhan kumpara sa kanila ni Alea. Maging si ito ay isang mahigpit na kalaban na harapin. Ipagtanggol man ang kanyang sarili o uunlad, alam ni Shepard na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mapunta sa mabuting biyaya ni Harvey. Klang! Kasing bilis ng kidlat ang atake ni ito. Walang makapagsabi kung saan niya inihahampas ang kanyang espada. Nang malapit ng madikit ang talam sa mukha ni Harvey, bahagya itong pinaalis ni Harvey. Ang espada ni ito ay nagyelo sa himpapawid. Isang napakalaking kapangyarihan ang dumaan sa talam sa kanyang katawan. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang espada ay nagkapira-piraso. Sumabog ang tahi ng kanyang mga daliri, at lumipad ang kanyang buong katawan. Bang! Isang napakalaking putok ang narinig, at bumagsak si ito sa pinakamalalim na bahagi ng silid. Ang mga dingding ay nabasag, na nagpapakita ng mga bakal na plato sa ilalim. Ang mga lamina ay bumubuo rin ng hugis ng isang tao. Kung hindi dahil sa pagsasanay ni ito, naging putik na siya ngayon. Ito ay dahan daw ang dumausdas pababa mula sa dingding, at sumandal sa gilid upang suportahan ang kanyang katawan. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Nakikita ni ito ang isang malaking cube ng itim na nahalo sa natitirang dugo niya. Napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Tapos na siya, pinalihis niya ang killer move ko sa isang kisap mata, at inalis pa niya. Umaasa ito na panaginip lang ang lahat. Isang panaginip na kailangan niyang magising. Natahimik ang buong lugar, at ang mga taga-isla ay nanginginig sa takot. Pakiramdam nila ay tuluyang nadurog ang kanilang espiritu. Marami sa kanila ang nag-iisip na lumuhod. Pinisil ni Harvey ang kanyang kamay, at hinaypan ang kanyang daliri na may mahinang ngiti. Ito Tenoka, right, ang pinakanamumukod tanging disipulo ng Tenzin Wei. Kung hindi ka kabilang sa Evermore, isa ka sa mga nangungunang talento ng Island Nations. Medyo nahihilo ka, di ba? Hindi ka karapat dapat sa tilulo na iyon. Hindi nakakagulat na nananatili ka sa Evermore. Alam mo na ikaw ay walang iba kundi ang dumi. Tama ba ako? Walang makakapagsalita. Maraming tao ang nakatingin kay Harvey, hindi sila naniwala na kaya niyang ilabas si ito at ginawa itong parang walang kwentang dumi. Masaya ka na ba tungkol dito? Tanong ni Harvey, na nakatitig kay ito. Ito ay likas na tumingin pabalik kay Harvey. Wala nang saysay pa ang sasabihin. Si Tenma at ang iba pang taga-isla ay nanginginig habang nanunood. Walang paraan para labanan si Harvey. Siyempre, ako. Napaawang saglit ang bibig ni ito Tenoka bago siya nagngangalit ng ngipin. Napuno siya ng sama ng loob, pero alam na alam niya. Kahit anong pilit niya, hindi siya makakalaban ni Harvey York. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, senyales para sa mga taga-isla, na natakot, na lumuhod bago niya ginawa ang parehong. Walang anuman na lumuhod ang mga taga-isla. Ang tinatawag na Bushido Spirit ay isang paraan lamang upang lokohin ang mga taga-labas. Maya-maya pa, mahinahong sinulyapan ni Harvey si Tenma Hayabusa. Anong balak mong gawin ngayon? Lalaban? O luluhod ka rin ba? Napaawang ang bibig ni Tenma nang bumagsak ang mga tuhod sa lupa, at nagngangalit ang mga ngipin. Ito ay katawa-tawa, kahit na ang isang prominenteng figure na tulad ni ito ay wala sa harap ni Harvey. Pabayaan sila, hindi lang ang buong cruise ship. Maging ang kanyang kabanalan ay malamang na hindi makaharap kay Harvey. Sa puntong ito, ang kanyang lakas ay higit sa inaasahan ng lahat. Mabuti. Isang ngiti ang ipinakita ni Harvey. Mayroon akong dalawang bagay na dapat gawin dito. Number 1, para iligtas si Mandy. At number 2, para humingi ng paliwanag. Bago ang takip silim bukas, at pati na rin ang seremonya ng inaugurasyon ni Damon.
Gusto ko ang pangunahing salarin bago at ang aking asawa bilang paliwanag. Kung hindi, papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Tapos, tumalikod na si Harvey at umalis. Wala siyang pakialam kung si Tenma o ito ay magpapatawa sa kanyang hiling. Tutal, nandito rin si Shepard. Malalaman niya kung ano ang gagawin kung siya ay sapat na matalino. Kung hindi, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon na ibalik ang laban kay Alea Kennedy. Makalipas ang isang oras, sa Fortune Hall, dahan-daang hinahalo ni Harvey ang isang mangkok ng lugaw na may kutsara. Inilagay din niya ang kanyang aura sa lugaw, tinitiyak na nananatili ito sa pinakaangkop na temperatura ng pagkonsumo. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay naibsan ang pagsimangot ni Mandy Zimmer, kahit bahagya. Sa oras na iyon, huminga siya ng mahina bago halos magising. Natigilan siya nang makita si Harvey. Medyo matamlay siya, parang hindi makapaniwala sa nakita. Ayos lang, Mandy. Ligtas ka na ngayon. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Mandy. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nahahayaang may mangyari pa sa'yo simula ngayon. Sisiguraduhin kong may magpapaliwanag din dito. Magtiwala ka sa akin. Tinawagan ko rin si Cynthia tungkol sa ika-9 na branch. Sabi niya haharapin niya ang lahat bago ka bumalik. Sa wakas ay napahimas si Mandy sa kanyang sentido. Matagal siyang nag-alinlangan habang nakatitig kay Harvey. Napakabuti na nandito ka. Don't worry about a thing. Ikwento ang lahat ng nangyari. Bakit ka pa lumipad sa labas? Paano nawala ang eroplano? Sino ang may pakana laban sa iyo? Wala rin silang pakialam na ibagsak ang iba sa iyo. Huminga ng malalim si Mandy. Kung tama ako, inilabas ni Mandy Zimmer ang isang larawan sa kanyang telepono bago ito ibinigay kay Harvey York. Natigilan si Harvey matapos makita ang larawan. Isa lang itong ordinaryong two-eyed bead, tama ba? Hindi, ito ang maalamat na bright-eyed bead. Isa sa nine-eyed beads na iniwan ng founder ng Origin Sect. Sanay na si Harvey sa anti-gang pagtatasa, ngunit hindi niya ito ginamit bilang paraan upang kumita ng pera. Sabi nga, malinaw sa kanya na ang kalidad ng butil ng wax, porselana, at pagkakayari ay pambihira. Hindi rin ito isang bagay na maaaring tularan ng mga susunod na henerasyon. Ligtas na sabihin na ang nine-eyed beads lamang ang magkakaroon ng magkatulad na katangian sa isa't isa. Ibinaba ni Harvey ang kanyang telepono bago siya nagsimulang bumulong sa sarili. Ayon sa mga tala, ang tagapagtatag ay isang practitioner ng mahusay na mga merito. Siya ang gumawa ng legendary beads bago niya ilibing. Alam niya na magkakaroon ng pagbagsak sa kanyang sekta, at ito ay babangon muli kung ang lahat ng 9 na butil ay mahuhukay. Napasimangot si Harvey. Tapos, isa lang itong alamat. Sino ang nakakaalam kung ito ay totoo? Ang two-eyed bead ay mahalaga, ngunit hindi mo ito dala. Bakit may magpapalipad pa ng eroplano? I didn't think this was plausible also, sagot ni Mandy. Ngunit mula nang malaman ng pinakamatandang henerasyon ng pamilya Jean na ang two-eyed bead ay lumilitaw sa kumperensya sa Inner Temple sa labas ng lungsod, hiniling nila sa mga branch head ng pamilya na kumuha ng isa. 2 sa mga head ay nagkaroong nawala na dahil dito. I was the third, but luckily nabangga kita. Kumunot ang noo ni Harvey. Nawawala na ang 2 head ng pamilyang Jean dahil lang sa isang butil. Hindi ka pa nakakarating sa labas para mangyari ang lahat ng ito. Hindi ba lalala ang sitwasyon kung pupunta ka doon? Sulit ba ang lahat ng ito para lamang sa isang butil? I don't think so, sagot ni Mandy na may malungkot na tingin. Ngunit pagkatapos, narinig ko ang isang babaeng nagsasanay ng sinaunang martial arts na nagsabi nito. Sinabi ng tagapagtatag na ang buhay na walang hanggan ay makakamit kung lahat ng 9 na butil ay titipunin. Buhay na walang hanggan. Kakaibang titig ang ipinakita ni Harvey. So, may kakaiba sa bid. Masyadong malalim ang tubig dito, Mandy. Sa palagay ko hindi ka na dapat masangkot dito. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Mandy pagkatapos huminto ng matagal. I'm sorry, pero kailangan ko. Ang mga tao ng sinaunang martial arts ay nagbigay sa ika-9 na sangay ng maraming kapangyarihan dahil dito.
Nagawa pa naming makatapak sa Wolsing sa pinakamaikling posibleng mangyari. Natural lang na bilang pinuno ng isang sangay, kailangan kong suklian. Nagpapasalamat ako na iniligtas mo ako. Ngunit ang buong pamilya Jean ay sangkot sa bagay na ito. Wala ka na ring kinalaman sa pamilya. I really do hope na huwag kang makialam dito. Sa susunod na araw, ang buong lungsod ay mataong may mga ilaw. Alam ng lahat na ito ang araw ng seremonya ng inaugurasyon ni Daemon John. For a reason, ang posisyon ng second in command ng lungsod ay ibinigay sa pamilya Patel. Gayunpaman, dahil pinagsama-sama ni Daemon ang gobyerno at mga korporasyon ng negosyo sa isa, sapat na iyon upang patunayan ang lakas ng pamilya John at ang pagkilala ng mga tao sa pamilya. Sa takip silim, hinimas ni Harvey York ang kanyang mga sintido habang naglalakad siya palabas ng Fortune Hall. Nag-iisip siya ng mga paraan para matulungan si Mandy Zimmer para hindi siya masangkot sa two-eyed bead. Sabi nga, naging matigas ang ulo niya. Hindi lamang siya persegido sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa labas, ngunit patuloy din niyang sinabihan si Harvey na huwag na ring makisangkot. Kung gagawin niya ito, tuluyan na itong hihiwalay sa kanya. Pagkatapos ng mainit na alitan, lumabas si Harvey sa Fortune Hall nang katatapos lang niyang sabihin kay Rachel Hardy na bantayan si Mandy. Sa isang banda, gusto niyang bigyan silang dalawa ng space. Sa kabilang banda, dahil maraming bagay ang tatapusin sa lungsod ngayong gabi, natural lang na magpakita si Harvey. Para naman kay Ito Tanaka at sa iba pa, hindi siya makapag-abala tungkol sa kanila sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang seremonya ng inaugurasyon ay ang pinakamahalagang kaganapan. Hindi nagtagal, ang buong lungsod ay napuno ng kadakilaan sa ilalim ng lahat ng mataong ilaw. Agad na nagsikip ang trapiko noon. Hindi mabilang na mga pribadong jet ang dumating sa paliparan. Ang mga mararangyang cruise ship ay nakadaong sa mga pier. Ang iba't ibang mga sasakyan ay nagpapakita rin sa mga lansangan. Walang nakakita ng ganoong kaguluhan na nagmumula sa lungsod noon. Kahit na ang mga luma at bagong media outlet ay pinuri si Daemon sa pagiging mabait at mahusay na tao. Sa kanyang kontrol, ang Golden Sands ay uunlad sa loob ng isa pang 10 taon. As expected from the leading family, tahimik ang lahat ng kontrolin nito ni Mr. Eliel Braff. Sa isang kulay jade na Lexus LX 570 sa gilid ng kalsada, si Kyrie Patel ay tumingin sa labas ng bintana na may pagtataka na tingin. Ang nangungunang 10 pamilya ang may pinakamaraming kapangyarihan sa lahat ng iba pang pamilya sa bansa H, sabi ni Harvey, na nakasandal sa kanyang upuan sa passenger seat. Lahat sila ay uunlad kung isa sa kanila ang gagawa. Ito ay normal lamang. Hindi lang ang pamilya Patel o ang Hermit families. Kahit na ang 5 nakatagong pamilya na magkasama ay maaaring walang pagkakataon laban sa nangungunang 10 pamilya. Pero para sa future ng Country H, hindi rin naman siguro masama. Kung tutuusin, sumusulong ang mga tao sa harap ng kahirapan. Napabuntong hininga si Kyrie. Hindi namin ito naisip ng ganito noong unang itinatag ang bansa H. Ngunit sa wakas na unawaan ng pamilya Patel pagkatapos ng mga nakaraang taon. Ang nangungunang 10 pamilya ay tumatakbo sa mga scheme. Nagre-recruit at sinusupil nila ang mga miyembro ng 5 nakatagong pamilya, pinipigilan kami na makipagtulungan. Walang sino man ang maaaring magbanta sa awtoridad ng nangungunang 10 pamilya sa ganitong paraan. Ito ay wala. Walang magiging problema ang mga nakatagong pamilya kung ang nangungunang 10 pamilya ay magsisilbi sa mga tao. Ngunit nagbago ang lahat ng mga inapo sa sandaling ang pinakamatandang henerasyon ng kanilang mga pamilya ay magretiro sa kasaysayan. Napangiti si Harvey York. Hindi ko sasabihin yan. Nagkaroon kami ng mga sandali kasama ang nangungunang 10 pamilya. Isinilang ang mga amoy na may pilak na kutsara sa kanilang mga bibig. Natural lang sa kanila na medyo maangas. Then again, at least may bottom line pa sila. Isang ilalim na linya, isang malamig na tawa ang pinakawala ni Kyrie Patel. Hindi mo naiintindihan ang mga taong ito, Sir York. Para sa kanila, ang ilalim na linya ay isang linya na dapat masira. Sa sapat na mga benepisyo,
tiyak na may inis kanila sa kanilang mga aksyon. Halimbawa, si Blaine. Nagdilim ang tingin ni Harvey matapos marinig ang pangalang iyon. Sa lahat ng mga prinsipe at young masters, siya ang pinakanamumukod-tangi. Sabi nga, napakalakas ng kanyang ambisyon kaya hindi niya napigilan ang sarili. Evermore, Amerika at ang island nations ay lahat ng malalim na konektado sa kanya. Kung si Daemon John ay mamumuno, si Blaine John ang magkokontrol sa Golden Sands. Ang buong bansa ay malalagay sa matinding gulo kung iyon ang mangyayari. Napabuntong hininga si Harvey, na kaya kong harapin ang gulo ng bansa noon, at ngayon ay narito ako sa pakikitungo sa mga mula sa loob. Siguradong madali lang si Big Boss, ha? Ano ang sinabi mo, Sir York? Tanong ni Kyrie. Wala lang. Ngumiti si Harvey bago iniba ang usapan. What of the 6 hermit families? Nandito ba sila? This is a big day. Walang sino man ang dapat na nawawala dito, tama ba? Natawa si Kyrie. Huwag kang mag-alala sa kanila. Nasa bahay sila ng pamilya John kasama si Mr. Eliel kaninang hapon. Malapit nang maging siyam na dakilang elder si Mr. Eliel. Sa kanya, hindi mangangahas si Daemon na gumawa ng anuman sa mga hermit families. Tungkol sa pamilya Patel, sa posisyon ng pangalawang in-command ng gobyerno, walang sino man ang makakalaban sa kanila para sa ibang mga bagay. Napag-isipan ko na, ikaw lang siguro ang may kakayahang manggulo ngayong gabi. Hindi ba't iyon ang buo? Gusto ba talaga nating umahan si Daemon sa kapangyarihan ng ganito? Tumawa lang si Kyrie. Ang magkabilang panig ay nasa digmaan na mula pa noon. Nagkataon lang na nagawang sugpuin ang sigalot hanggang ngayon. At kasama si Harvey dito. Kahit nasa kontrol ng pamilya John, hindi nila magagarantiya na magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang dosenang minuto, dumaan ang sasakyan sa kalye sa harap ng tirahan ng pamilya John. Halos hindi makagalaw ang mga sasakyan dito. Napakabagal ng trapiko. Tumingin si Harvey sa labas ng bintana. Isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang sumagi sa kanyang isipan. The Two-Eyed Bead. May mga alamat ng isang butil na maaaring kontrolin ang mga relasyon. Ang mga tao ay nagdudulot ng hidwaan sa isa't isa sa lahat ng oras, at sinabing ang Two-Eyed Bead ay ginamit sa mas mabuting relasyon sa kabila noon. Kahit na para sa mga walang asawa, mahahanap din ng butil ang kanilang isang tunay na soulmate. Sabi nga, puro haka-haka lang ang lahat na walang konkretong patunay. At muli, ang mga talaan ay isinulat pa rin sa ganoong paraan. Si Mandy ay desperadong naghahanap ng Two-Eyed Bead. Marahil ay gusto niya ito para sa kanyang sarili. Kabanata 5540. Tumingin ng malalim si Kyrie Patel nang makita niyang lumalayo si Harvey York. Anong nangyari? Nakangiting tanong niya sabay abot ng isang bote ng soda. Iniisip mo ba ang dati mong asawa? Bumalik sa katinuan si Harvey bago sumimangot. Ano naman? Kung ganoon ang kaso, maaari mo pa rin siyang imbitahan dito. Kung nakita kanyang crush ang isang top-rated na pamilya sa harap ng lahat, sigurado akong magsisisi siya sa paghihiwalay sa iyo, tama? Mapaglarong sabi ni Kyrie. Nakaramdam si Harvey ng tuluyang hindi makapagsalita. Nagbibiro ka, hindi naman ako mayabang para isipin na kaya kung durugan ang isang top-rated na pamilya ng ganoon lang. Sa puntong ito, ang lakas ng labanan ay isang mahalagang kadahilanan. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon, ang ating swerte, at ang mga plano ng kalaban ang pinakamahalaga. Paano natin matitiyak na durugan ang pamilya John pagkatapos malaman iyon? Baka dinadala tayo sa isang mapanganib na bitag. Ngumiti si Kyrie bago pinag-isipan ang sitwasyon. Tama, naaalala mo pa ba si Ibuki Masato? Oo naman. Tumango si Harvey. Hinihintay ko kung magdudulot ng gulo ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit sa paghusga mula sa sitwasyon, ang mga taga-isla na pasensya at pagpapaubaya ay higit na mas malakas kaysa sa ating inaasahan. Siyempre, naisip ni Harvey na hindi siya kinatatakutan ni Ibuki. Ang pamilyang Masato ay hindi basta-basta yuyuko sa sinuman, kung huhusgahan mula sa kanilang napakalaking awtoridad, kahit nasa bansa H.
Ito ay ligtas na sabihin na sila ay may isang bagay na mas mahalaga na gawin kaysa sa pakikitungo kay Harvey kung iyon ang kaso. Tinignan kong mabuti si Ibuki, Sir York, tahimik na sabi ni Kyrie. Nagpakita siya ng asal sa bansa, mahirap maghanap ng mali sa kanya. Ang sabi, ang mga taong tulad niya ay hindi kailanman magiging mapagparaya. Siguro hinihintay niyang gamitin ang lahat sa kanyang kapangyarihan laban sa atin ngayong gabi. Napangiti si Harvey. Mabuti kung ganoon. Maraming taga-isla sa Golden Sands pa rin sa aking pakikitungo. It's good if they decide to college. Haharapin ko ang bawat isa sa kanila ng sabay-sabay. Siguro dapat na rin akong pumunta sa labas. I'll waste if things get out of hand. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging mabilis at mapagpasyang tila ang aking pinakamahusay na plano. Parang natarante si Kyrie. Pupunta ka ba sa labas kapag tapos ka na dito? May urgent ba? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Hindi naman. Nabalitaan ko na may gaganapin na seremonya sa lalong madaling panahon. Iniisip kong ibabad ang kultura doon. Bahagyang tumanggaw si Kyrie bago inisip ang sitwasyon pagkatapos, naglabas siya ng isang butil na may bahid ng bango. Para sa rason, mayroon lamang kalahati nito. Inilagay ni Kyrie ang butil sa kamay ni Harvey na nakangiti. Ang ikapitong prinsesa ng Wolven Tribe, si Kendrick Klein, ay ang aking sinumpaang kapatid. Hindi ko natatanungin kung anong pakay mo doon. Ngunit kung kailangan mo, dalhin ang butil sa kanya. Hindi mo kailangang magpigil.